Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, for He is amazing. And I thank Him for giving me this opportunity to read His words. I also thank Jesus Christ for His precious blood, and it will never lose its power. And I thank the Holy Spirit, for He lives in our hearts. Our Father will never leave us nor forsake us. Jesus is our friend, and the Holy Spirit showering us with gifts and fruits every day, so that people may know that we are sons and daughters of the Almighty God. Iska, last time we read Leviticus chapter 19. It's about the moral and ceremonial laws that the Almighty Father had given to Moses to relate to the people of Israel. Nire-reiterate dito, you shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. Yung tatay natin, He is holy, He is clean, He is just, He is righteous. Therefore, since we are His children, dapat tayo rin sundin natin siya. Dahil ang tatay natin ang nakakaalam, ang nakakabuti para sa atin. Alam ni Almighty Father ang future natin. Kaya, dapat natin siyang sundin dahil kung hindi natin susundin ng tatay natin, maliligaw tayo, mapupunta ang ating soul sa eternal damnation, sa impyerno. Nalulungkot si Almighty Father pag yung mga anak niya napupunta sa impyerno. Yung mga taong napunta sa impyerno, yung kaluluwa nila, kinalimutan na ni Almighty Father yun. At nasasaktan si Almighty Father, pero kinakalimutan niya yung mga tao na yon, yung mga kaluluwa ng mga tao na yon. Ayaw na ayaw niya mapunta ang mga tao sa impyerno. Pero kahit ayaw ni Almighty Father, kung yung tao naman ay disobedient, gumagawa ng abominations, siya na ang nagde-decide para sa sarili niya na gumawa ng kadumihan, yung tao na yon, siya na ang gustong magpunta ng impyerno. Hindi niya alam na yun ang kanyang papupuntahan. Sometimes alam niya, sometimes hindi niya alam. Pero marami nang pinadala si Almighty Father na mga prophets, na mga servants niya to warn the people. Ayaw makinig ng mga tao. Masinusunod nila ang kanilang sarili. Nagpapaloko sila sa father of all lies, kay Satan. So tayo, hindi tayo dapat magpaloko. Dahil yung tatay natin, He is holy, kaya dapat tayo sundin natin ang ipinag-utos ng tatay natin. We must have faith in Jesus Christ. Yun ang utos ni Almighty Father sa atin. Sa New Covenant, He is my Son. Listen to Him. Makikinig tayo kay Jesus Christ. Siya ang ating example. He is victorious. Kaya meron na tayong hope in the future because of Jesus Christ. And we must be forever thankful to our Father and to Jesus Christ. Pinagutos din ng Almighty Father to respect our parents, no? Or the elders. At lagi nating aalalahanin, yung time natin dito sa mundo, meron lang tayong time frame na binibigay dito si Almighty Father sa atin. So, make the most out of it. Paano yon? To store up treasures in heaven. How can we store up treasures in heaven? By obeying our Father. So pag ino-obey natin ng tatay natin, mahal natin siya, lahat na ng mga gagawin natin in line
with God's plan. Mamahalin na rin natin ang ating kapwa-tao dahil yung ipinagutos sa atin ng tatay natin. At huwag gagawa ng mga idols, molded, sculpted, or carved. Gawa man ito sa kung anong material. Dahil those things are an abomination. Gawa ng tao, madumi. Galing dito sa mundo, sa earth, kahoy, mamoldihan mo, gagawin mo mukhang tao, tapos bibigyan mo ng kandila, bibigyan mo ng bulaklak, minsan binibigyan mo ng pagkain, yung kahoy, yung semento, kahit pa gawa sa ginto yan. It's an abomination. Kahit pa sabihin mo, hindi si Jesus Christ yun. Walang picture si Jesus Christ. Maikli ang buhok ni Jesus Christ, hindi mahaba. Si Samson, yun ang mahaba ang buhok. Kasi, Nazarite, si Samson, at saka itong si John the Baptist. Si Jesus, maikli ang kanyang buhok. Maninis tignan si Jesus Christ. So, sino yung nasa picture na inaano nyo, pinagpipray nyo, na, or minamoldehan ninyo? Sino yon? Ba't iba-ibang itsura, iba-ibang kulay? Tanggal na yung pintura, yung barnes. Sino yon? Hindi yun si Jesus Christ. Buhay si Jesus Christ. No, meron pa ako nakita na isang kahoy na korteng tao, si Jesus daw yun na nakahiga. Nakahiga. Hindi rin nakahiga si Jesus Christ. Buhay siya. Kasama siya. The Almighty Father seated at the right hand of the Almighty God. Meron pa ako nakita, no, si Jesus Christ may daladalang cross. No, na isang statue na may daladalang cross. Buhay si Jesus Christ, hindi na niya daladala yung cross. Victorious siya. Tapos na, it is finished, sabi ni Jesus. So, bakit yung mga statue nyo ganon? Hindi yun si Jesus Christ. Niloloko kayo ng devil. Para mapalayo kayo kay Almighty Father. At saka dito binabanggitin yung peace offering. Pwedeng kainin for 2 days, no? First day, yung pag-offer, and then the second day, pwede pa rin. But on the third day, hindi na pwede, madumi na yon. Susunugin na yon. At kung may kumain man nun, lagot siya kay Almighty Father. Abomination, it shall not be accepted. Yung offering na peace offering. Tinuturuan ni Almighty Father yung mga taong sumunod. Wala namang gagawin ng mga tao kundi sumunod lang, hindi pa makasunod. Kasi wala silang faith kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ, kaya ayaw nilang sumunod. Mas inuuna nila yung kanilang culture and tradition. At saka, huwag maging swapang. No? Nakalagay dito, when you reap the harvest of your land, hindi mo dapat i-reap lahat. Magtira ka naman para sa mga strangers, yung mga dayo na mga tao. Kasi mga dayo, yung mga strangers, mga walang kakampiyon, mga nag-iisa sa buhay, yun ang ibig sabihin doon. Yung mga widows, mga orphans, mga vulnerable people, mga poor people. I am the Lord your God. Sabi ni Almighty Father. So, bibigyan natin ng pagkain. Mag-share tayo ng pagkain. Mas maganda kung pagkain ang ibigay kaysa pera. Doon mo malalaman kung totoo yung tao na yon. Kasi minsan may umaayaw, no? Hindi, ayaw ko ng pagkain. Gusto ko perahin mo na. Pero pag pagkain, mas nakakatuwa.
mas masaya sila. Makikita mo, hati-hati sila, buksan nila yung pag tinapay na ibinigay mo, hati-hati sila, ganun, tuwan-tuwa sila. Gutom na gutom. Kasi sometimes yung mga poor people sa kalye, meron silang mga handler. Yung mga kinikita nila, merong cut doon yung nag-handle sa kanila. Mas mabuting pagkain na ibigay. At naiintindihan niyo, may nag-handler. Ginagamit sila. Ginagawang trabaho. Tapos yung may manager sila. Parang gano'n. Kaya pagkain na ibigay, mas maganda. Hindi dapat magnakaw. At manloko ng tao, mang-scam. Meron pa mga love scammers, no? Kunyari, mahal ka. Tapos, kunyari, magpapadala ng picture sa'yo, tapos hindi naman yun, tapos nakuhanan ka ng pera, mga scammers. Kunyari, mahal ka, hindi naman. You shall not swear by my name falsely, nor shall you profane the name of your God, I am the Lord. Sinisira ang pangalan ni Almighty Father. Idinidikit sa mga kasinungalingan. Galit si Almighty Father sa mga ganung klaseng tao. Sinisira ang kanyang pangalan. Kaya may mga tao ngayon na nawawalan sila ng tiwala kay Almighty Father dahil nakikita nila yung ibang mga tao ginagamit ang pangalan ni Almighty Father sa kadumihan. Ngayon, yung ibang mga tao na di-disappoint ngayon, ay ganyan ba ang Diyos nyo? Ganyan ba? Nasisira ang pangalan ni Almighty Father. Yung mga tao na hindi tuloy nakakalapit kay Almighty Father. So, yung mga tao na ginagamit ang pangalan ni Almighty Father para manloko ng tao, lagot sila kay Almighty Father. Sila ang nagiging isa sa mga sanhi kung bakit napupunta ang mga tao sa impyerno. So sila rin mapupunta sa impyerno. Kahit paggamitin nila ang pangalan ni Almighty Father. Kung nanloloko naman sila ng tao, sila rin mapupunta sa impyerno. At huwag kang manloko ng tao, magnanakaw, pati yung sweldo ng mga tauhan mo, ibigay mo na agad. Huwag mo nang patagalin pa sa'yo, ba't ayaw mo pa ibigay? Meron akong kilala, no? Gusto ko mag-business ng prutas. Binigyan ko ng prutas ngayon. Kukunin ko na yung puhunan. Ayaw pang ibigay. Ayaw ibigay sa akin yung puhunan. Ba't yan? Tapos ipinamigay yung mga binabebenta ko para may sweldo sila. Doon ko kukunin yung sweldo nila. Pinamigay sa ibang mga tao. Yung mga tao na yun, may mga trabaho naman. Pero gusto niyang gumanda kasi yung pangalan niya eh. No? May mga trabaho naman yung pinagbigyan niya. Hindi mabubulok. Gusto lang niya na i-please yung mga tao. Pero yung mga tao na yun, may mga trabaho yun. Pwedeng magbayad. Inalaw ni Almighty Father rin yun para matuto ako. So, para matuto ako, para makita ko kung anong klase ang mga tao, iba-iba. At yung tao din naman na yun, kahit na naloko ako or inabuso, no, ng abuso, ibibigay mo kay Almighty Father dahil si Almighty Father magbibigay ng justice sa atin. Kaya hindi ka dapat magtanim ng sama ng loob. Pero hindi mo sasabihin, Lord, ano mo sila, sunugin mo sila. Hindi gano'n. Lord, yung nasa heart ko, ibinibigay ko sa inyo, yung pain ko, Lord, ibinibigay ko sa inyo. I trust you, Almighty Father, dahil natuto ako sa mga bagay na mga pangyayari sa buhay ko at nagpapasalamat ako, Almighty Father. Dapat we must always be grateful in anything and everything. Verse 15, we're just doing the recap of Leviticus chapter 19. You shall do no injustice in judgment. Pantay-pantay, mahirap man o mayaman. Sometimes mayaman, mas kinakampihan mo. Pag mahirap, ayaw mo.
At huwag mang chichismis ng kapwa-tao, gumagawa ka ng kwento, hindi pwede yon. Huwag kang gagawa ng kwento or magsisirang puri, no? Tapos papangalanan mo, hindi pwede yon. Dahil ikaw ay nagpapakalat ng maling balita, ang dami sa internet. Dahil isa rin yun sa nakakasira ng buhay ng tao. Nade-depress yung tao. Hindi naman totoo. Ano na ngayon ang nangyari? At huwag kang magagalit sa iyong brother ng may hatred. Let it go. Dahil ikaw rin ang mahihirapan kung may hatred ka sa heart mo. Dahil yung brother mo, baliwala sa kanya yon. Ikaw ang may hatred. Paano na yan? Ikaw lang ang may hatred. Oh. Kaya you must let it go. At kung mayroon man siyang ginawang masama, rebuke your neighbor. Do not be an enabler. Pagsabihan mo, brother, mali ang ginagawa mo. Sister, mali ang ginagawa mo. Magbago ka. Humingi ka ng kapatawaran kay Almighty Father. Kasi pag hindi natin pinagsasabihan ng mga tao na sa kanilang mga mali, cargo rin natin yun. Responsible tayo. Kasi you shall surely rebuke your neighbor and not bear sin because of him. Nagkakasala ka dahil sa kanya. Dahil yung kanyang kasalanan, hindi mo pinagsasabihan. Nakalagay naman yun, di ba, sa Romans chapter 1, kung ini-enable mo, hindi mo pinagsasabihan ng mali yan, brother. Ang ginagawa mo, hindi, tama yan, brother, sige, ano ka, manloko ka ng tao. Mali yun, no? So instead, pagsasabihan mo, mali ang ginagawa mo, brother. At hindi ka dapat gaganti. Love your neighbor as yourself. At yung mga livestock, yung mga animals, hindi mo dapat pinag-mix. Sometimes, yung tao, nilalagyan mo ng, ini-eksperimentohan, nilagyan ng puso ng baboy yung tao, no? Abomination in the eyes of the Almighty God. Dahil tao tayo, we are special in God's eyes. You're created in His image and likeness. Tapos hahaluan mo ng puso ng baboy, yung tao. May experiment eh. Or liver ng baboy. Or kidney ng baboy, yung ginagawa. Ano bang luto yun? May lutong ganun eh. Bopis. Oh. Meron pa ginagawang experiment. Pinaghahalo yung tao sa animals, ina-inject nila. Kaya nakakagawa sila ng mukhang tao, pero mukhang baboy din, nahahati. Merong experiment na gano'n. Itinatago muna yon, no? Pero totoo yon. It's an abomination in the eyes of God. Ngayon, yung field naman, yung mixed seed, pinaghalo-halo mo, pinag-hybrid mo. Nawawala ngayon yung efficacy ba tawag doon, or efficiency, or yung potency ng isang fruit or vegetable or fruit-bearing trees. Nawawala. Dahil pinag-mix mo. Si Almighty Father, alam niya ang kanyang ginagawa. Tayo hindi natin alam ang kanyang ginagawa, kaya nag-eksperimento tayo. Hindi natin alam ating ginagawa. Example na, no? Yung wild apple. Wild apple. Ang daming benefits sa katawan nun. Ano ang ginawa ng tao? Minix niya sa ibang malus, no? Malus. Ano bang pangalan nun? Malus. Acerbesis. Tumamis ngayon. O dahil sa katamisan, nagkaroon ng diabetes ang mga tao, hindi pwedeng kumain ng apple.
Ang dami-daming antioxidant nung wild apple. Yung original na apple. Ang daming polyphenols, flavonoids. Nawala lahat yon dahil sa hybridization. Pati yung banana, no? Hybrid na rin ngayon. Ang daming mga prutas ngayon, hybrid na, hindi na original gaya ng kung paano create ni Almighty Father. Kasi pinag-mix ng mix, no? Anong marketing ba tawag doon? May tawag sila na inihahalo nila yung twig, no? Or branch ng isang prutas, minimix nila sa ibang prutas. Nawawala ngayon yung nutrients, yung makakatulong sa katawan natin para tayo ay mabilis gumaling. So, ano nakukuha natin ngayon pag kumakain tayo ng fruits and vegetables? Diabetes. Isang example ng nagkaroon ng diabetes. Fruitarian siya. Nagkaroon siya ng diabetes. Si Steve Jobs. Pancreatic cancer ang kinamatay niya. Hindi na nagpo-produce ng insulin ng katawan niya because ang kalagi niyang kinakain, fruits. Alam natin ang fruits, puno-puno yun ng sugar. Kasi nga hindi na original. Pinag-mix na natin, ginawa nating hybrid. Ngayon, yung gaya ng garment na linen and wool. No? Instead na maging komportable ka pag summer, o may telang wool, may halo na wool, hindi ka na komportable. Imbis na komportable ka pag maginaw, naka-wool ka, hinaluan mo ng linen, o hindi ka na komportable. Yun ang ibig sabihin nun. Mga bagay na mga invention ng tao na hindi nakakatulong. Akala natin nakakatulong pero hindi. Mas lumalala tayo. Kaya ang daming may sakit ngayon, di ba? Ang daming may sakit. Mga bata pa. At saka, yung tumatabi ka sa isang babae na naka-betrothed na or naka-promise na maging concubine, hindi pwede yun kasi promise na yun eh. Dahil si Almighty Father, a promise is a promise, kailangan mong i-fulfill yon. Ngayon, pag nakipag-promise, naka-promise yung isang babae at tinabihan mo, kadumihan yon. Kailangan humingi ng kapatawaran kay Almighty Father. Kasi halimbawa, nag-promise tayo kay Almighty Father. Pag nag-promise tayo kay Almighty Father, dapat gawin natin. Ngayon, yung pagtatanim naman, halimbawa, bagong lupa, hindi pa siya natitil. No? Yung ground, hindi pa na sasaka. Tas nagtanim ka, hindi sure kung lalago yung itinanim mo. Kaya for 3 years, mag-aantay ka. Then after 3 years, maganda na yung bunga. Yun ang first fruit, offered yun kay Almighty Father. And then the 5th year, pwede mo nang kainin. Pasasalamat kay Almighty Father yung first fruit. At hindi pa rin kumain ng may mga blood nung time ni dito sa Old Covenant, no? At hindi pwede mag-practice ng divination or soothsaying, yung nanguhula ka na next year magkakaroon ng ganito. O makakapag-asawa ka ng Korean, mga ganon. Bakit? Humihingi ng kabayaran yung mga tao na naghuhula. Alam nyo yun, ano? Humihingi ng kabayaran. Ano magkano bayad? Hinulaan kita. Kadumihan. Dahil may kapalit na presyo. At saan nila nakukuha yung kanilang wisdom or yung kanilang knowledge sa panggaganon? May kahalong kasinungalingan yon.
May halong totoo, pero may halong kasinungalingan. Kung may halong kasinungalingan ng totoo, hindi na yung totoo. Kasinungalingan na yun. At yung mga rabbis, no? Hindi sila pwede mag-shave ng sideburns nila. At saka ng beard. Balbas. No, balbas. At hindi pwedeng mag-cut ng flesh for the dead. Halimbawa, isang mahal mo sa buhay. Ay, mahal ko. Nag-cut ka ngayon. May tanda ka. Ha? In memory of your loved one. Ayaw ni Almighty Father. Dahil yung katawan natin, hindi sa atin to. Hiniram lang natin. Nor tattoo any marks on you. Alam mo, nagandahan ka sa isang sa isang leon, no? Nagandahan ka sa leon. Papalagay ako ng leon dito para kunyari matapang ako. Hindi pwede, ayaw ni Almighty Father. Merong isang tao na pati yung mukha niya punong-puno ng tattoo. Pero naging Christian siya. Punong-puno yung mukha niya ng tattoo. Nung naging Christian siya, naging believer siya. Nagkaroon siya ng faith kay Jesus Christ. Tsaka kay Almighty Father, nag-serve siya. Pinatanggal niya yung kanyang tattoo. Kahit puro peklat yun. Tinanggal, nilinis. Pero may peklat na, syempre. Pero tinanggal niya kahit na magka-peklat, okay lang sa kanya. Dahil si Almighty Father ang kanyang Diyos. Gusto niyang malinis. Mukha niya presentable kay Almighty Father. Tanggap niya. Kahit mapeklat ang mukha niya, at least natanggal yung mga ink na nakakatakot na drawing sa mukha niya. Tsaka yung lolo ko na nakwento ko na sa inyo na may tattoo siya. Sabi niyang lolo ko, bata pa ako ng 4 years old. Sabi niya, nakita ko yung arm niya. Sabi ko, lolo, ano yan? Gusto ko rin yan. Lagyan mo rin ako. Kasi siya lang gumawa eh. Sabi niya, hindi apo, pangit yan. Gusto ko nga tanggalin eh. Huwag ka magpapatato apo. Sabi niya sa akin. So, naka-instill sa mind yun na habang lumaki ako, ay hindi, pangit yun. Sabi ng lolo ko, pangit yun. Na may mga nakasulat sa katawan mo, no? Ang dami ko ng peklat, ba't magpapapeklat pa ako? Huwag na. At, binibenta mo yung anak mo. Kahit na may asawa, gusto mo, ibenta siya, payag ka, no? You prostitute your daughter. Imbis na pagsabihan mo na huwag mong gagawin yon, iniinganyo mo pa. Kaya ang mundo, naghahawa-hawa na ng kadumihan. Dahil sa pera. Nasisira ang buhay ng mga tao. Dahil sa pera. At lagi nating aalalahanan ang Sabbath day. Respeto natin si Almighty Father, yung kanyang sanctuary. Anong sanctuary ni Almighty Father? Ang sanctuary ni Almighty Father, ang Holy Spirit at ni Jesus Christ yung tayo. We are the temple of the Holy Spirit. Verse 31, recap pa lang to. Iska, wag lalapit sa mga medium. Yung mga medium, ito yung gumakausap sa mga dead people. No? Kaya kung mayroon kayong mga loved ones, huwag yun ang kausapin. Halimbawa, asan ka na? Okay ka ba dyan? Huwag yun ang kausapin, ha? Dahil, hindi mo na sila makakausap. Iba na yung sumasagot sa iyo. Hindi na sila yon. At saka yung nagpe-pray na sana nasa langit ka na ngayon, ipapag-pray ka namin kasi yung kaluluwa mo ay nakakalat pa rin sa mundo na to. Para mapunta sa langit, ipagpe-pray ka namin. Gawa yun ng paganism.
ano yun ang kanilang tradition ng paganism yun. Dahil ang tao, pag wala na tayo sa katawan natin, binawi na ni Almighty Father, yung soul natin, kung tayo ay nanigtitiwala kay Jesus Christ, mapupunta tayo kay Almighty Father. Pero kung tayo ay unbelievers, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, pupunta ka sa impyerno. Diretso na agad, no? Wala nang ano pa, wala nang ano. Hindi ka na naka-standby kasi naka-standby pa. Hindi na, walang standby. Hindi ka lumilipad-lipad na nakakalat. Hindi ganon. Wala sa Bible yun. Yung limbo. Wala sa Bible yun, yung limbo rock. Kung nasa Bible, sabihin natin nasa Bible. Pero wala sa Bible. Yung meron ka pa yung yung papel, no? Ito, bigay mo dun sa ating leader. Babasahin ang pangalan niya, magbabayad tayo ngayon. Ginawang business. Ginawang business. Magbabayad tayo para yung kaluluwa niya mapunta sa langit. Bakit hindi pa ngayon? Ngayon na gawin. Bakit kailangan pa na ipagdasal ka para mapunta ka sa langit? Bakit di pa ngayon sumunod ka na kay Almighty Father? Dahil hindi totoo yun na ipagdadasal ka, mapupunta ka sa langit. Pagpatay ka, ipagdadasal ka, punta ka sa langit. Hindi totoo yun. Diretso na agad. Either kay Almighty Father or dun ka kay Lucifer. Kasama mo siya doon. Kaya wag silang hahanapin. Wag gagawin. Nagbibigay ng warning si Almighty Father. At yung mga tao na old people, may matututunan ka sa kanila. No? May matututunan tayo na nuggets of wisdom. Kaya dapat irespeto natin sila. Dahil marami na rin silang pinagdaanan sa mundo na to, makakatulong sila sa atin. Kung kakausapin mo, makakatulong sila sa atin. Kasi a lot of people disregard the old people. Hindi pwede kasi may matututunan ka. At saka yung mga strangers, no? Huwag silang mamaltratuhin porque hindi sila taga-lugar mo. Hindi Tagalog, bago yan, dayo lang yan. Huwag ganon. Dahil tayong lahat ay stranger dito sa mundo na to. We are not of this world. At tungkol naman sa business, huwag kayong magloloko, mga alalamang ng kapwa-tao ninyo. Mga timbangan, sa negosyo, mukhang pera, ganon. And sabi ng Almighty Father, you shall observe all my statutes and all my judgments and perform them. Gawin yon, gawin. Hindi lang nasa isip, hindi lang nasa puso, kundi pati gawa. I am the Lord, sabi ni Almighty Father. Sundin niyo ako. Dahil siya ang nakakalam ng ating dapat gawin para makuha natin ang ating inheritance. Dito tayo sa Leviticus chapter 20 ka. Then the Lord spoke to Moses saying, again, you shall say to the children of Israel, ulitin mo. Dahil alam ni Almighty Father, guys, makulit tayo. Kaya kinukulit tayo ni Almighty Father. Again, you shall say to the children of Israel, whoever of the children of Israel, or of the strangers who dwell in Israel, who gives any of his descendants to Molech, he shall surely be put to death. The people of the land shall stone him with stones. Ano yung anak mo, binibigay mo kay Molech? Sino si Molech? Siya yung Diyos ng mga batang sinusunog. No? Yun ang sinasamba mo pag yung bata, anak mo, sinusunog mo. Hinahayaan mong mamatay yung bata. Abortion. Alam niyo, Almighty Father, yung ginagawa ng mga tao. Kung ngayon may abortion, noon pa man din. Kaya nga nagbibigay ng warning si Almighty Father.
I will set my face against that man and will cut him off from his people. Papatayin siya, the Almighty Father. Because he has given some of his descendants to Molech to defile my sanctuary and profane my holy name. Sinisira niya ang pangalan ko. Sabi ni Almighty Father. Dinudumihan niya ang aking sanctuary. Sabi ni Almighty Father. So yung abortion, ayaw ni Almighty Father. Yung my body, my choice. That's not your body. Ang body natin, ang may-ari, si Almighty Father. Verse 4, and if the people of the land should in any way hide their eyes from the man, when he gives some of his descendants to Molech, they do not kill him, then I will set my face against that man and against his family, and I will cut him off from his people, and all who prostitute themselves with him to commit harlotry with Molech. Ngayon, may tao, no? Nakita mo na yung anak niya, in-incinerate niya or sinunog niya, pinatay niya yung anak niya. Nakita mo. Pero anong ginawa mo? You turned a blind eye. Hindi mo pinagsabihan, hindi mo binigyan ng warning, parang baliwala sa'yo. Ngayon, lagot ka kay Almighty Father kung nakita mo Naggumawa siya ng abomination. Dapat pagsabihan mo siya. Dahil pag hindi mo siya pinagsabihan, anong sabi ni Almighty Father? Magagalit siya sa tao na yon at sa pamilya na yon. At papatayin ni Almighty Father. Dahil it's enabler yon, no? Meron ako nakilalang tao. Tinanong ko siya kung may asawa siya, kung may anak siya. Ganun. Sabi niya, kung may pamilya siya, nagtatrabaho siya para sa nanay niya. Sabi niya, hindi, wala Ano ako pinalaglag ako ng nanay ko. Sabi niya, pero nabuhay ako. Gulat ako bigla ng gano'n. Nasa puso pala niya yun, yung pain. Tapos, nahanap niya yung nanay niya dahil nagpunta siya sa doktor. Parang movie. Nagpunta siya sa doktor. Yung doktor pala, kaya niya ginawa yon na may calling card. Nagigilty yung doktor. Alam niya na time will come, babalik yung bata na yon, itatanong kung sino ang nanay niya. At bumalik nga siya, alam ng doktor. So, nung chinek niya, na contact niya yung, dahil may calling card, na contact niya yung kapatid ng nanay niya. Kasi nanay niya was sexually assaulted sa ibang bansa sa Middle East. So, unwanted child siya. Kaya, when she was 7 months in the womb of her mother, pinalaglag siya kasi unwanted child siya. Kasi laki lang daw siya ng lalagyan ng sapatos. Ay, palad pala, sorry. Kasi laki lang daw siya ng palad na ganyan. Ililibing na sana siya, pero bigla siyang huminga. So, ang ginawa ng isang x-ray technician, inampun siya. Pinag-aaral siya. Pero ngayon mag-isa na siya sa buhay niya kasi namatay yung nag-ampun sa kanya nung 6 years old siya. Namasukan siya sa ibang mga bahay. Gano'n. Nung nakita niya ngayon yung nanay niya, niyakap niya. Nag-iyakan sila. Pero hindi inaamin ng nanay niya na siya ay anak. Kaya yung mukha niya, mukha siyang from the Middle East. No? Jordanian yung tatay niya. Hindi niya nakilala. Pero yung nanay niya kilala niya. Namumuhay na mag-isa siya. At yung nanay niya namumuhay din mag-isa. Sabi ko, bakit hindi na kayo magsama? Ayaw ng nanay niya. So, pinalaglag siya, pero nabuhay siya. Ililibing na sana siya. No?
So may purpose pa si Almighty Father kung bakit binuhay siya. Meron pa ring isang babae, no, na pilit siyang pinalaglag ng nanay niya pero hindi siya nalaglag. Yung mukha niya sira. Ha? Kasi pinalaglag siya eh. Pero nakita ko yung ugali nitong lately kong nakausap. Tsaka yung babae na pilit na ipinalaglag ng nanay pero nabuhay. Pareho sila ng kilos. Pareho sila ng kung magsalita. Ganun pala yun. Merong pain, tapos may galit. Tapos, pilit na pinalalakas nila yung sarili nila. Natututo silang magpalakas ng sarili nila, ganun. Pero may galit, may pain. Hindi mawala. Kailangan ma-heal sila. At ang makakapag-heal lang nun ay si Jesus Christ. Nagulat ako, ay pareho sila ng ng ugali. Pareho magsalita, ganon. Pareho ng tayo, pareho yung katawan, payat. Magkamukha sila. Pero yung isa kasi, may ininom kasi yung nanay niya, kaya medyo flat yung mukha niya. Verse 6, and the person who turns to mediums, no, binanggit na naman. Sa Leviticus chapter 19, binanggit yung mediums. Dito naman binanggit ulit. Inulit ni Almighty Father, and the person who turns to mediums and familiar spirits, to prostitute himself with them, I will set my face against that person and cut him off from his people. Papatay ni Almighty Father. Yung nagpe-pray for the dead. O nag-offer pa ng pagkain sa mga dead people. So sa sementeryo, mayroon tayong pagkain doon. Tuwan-tuwa naman yung ibang mga yung mga walang makain, doon sila pupunta. Dami. May nakukuha silang pagkain doon. Imbis na kainin nila ng langgaw, kukunin na lang nila, no? Yung ibang gugulat, ay kinain yung binigay na. Hindi, tao ang kumain, no? Hindi yung mo. Hindi yung kaluluwa ng kamag-anak mo. Tao ang kumain nun. O kaya aso, no? Kasi itong mga familiar spirits, ito ay mga guides ng mga medium at guides ng mga soothsayers. Kasi meron silang guides na tinatawag eh. Pero yung mga guides na yon, hindi yun kay Almighty Father. Those guides are fallen angels, demonic, evil spirits. Sa verse 6, no, to prostitute himself with them, I will set my face against that person. Dahil kadumihan yun. Patay na, gusto pang kausapin. Kadumihan yun. Patay mga familiar spirits. Verse 7, consecrate yourselves therefore and be holy, for I am the Lord your God. Dahil si Almighty Father, holy siya. Hindi na tayo dapat makisali sa kadumihan dahil anak tayo ni Almighty Father. And you shall keep my statutes and perform them. I am the Lord who sanctifies you. Balikan ko na itong verse 6, no, yung mediums. Meron kayong religious leader, pipipray nyo. Yung mga taong namatay na. O, medium ang tawag doon. Paganism. Ha? Ulit ko. Yung religion nyo, merong tradition and culture na paganism. Kagaya ng iba pang mga religion. Kaya nga, yung religion sa buong mundo, iisa lang yan.
Isa lang ang proponent niyan. Si Satan. Dahil si Jesus Christ, when He was in this world, hindi naman siya nagtatag ng religion eh. Anong inibigay sa atin ni Jesus Christ? Anong inutos siya sa atin? Pagmamahalan. Pagrespeto kay Almighty Father. Yun ang inutos ni Jesus Christ. Hindi yun religion. Mahalin si Almighty Father. May binanggit ba sa Jesus Christ na religion dito sa Bible? Wala, di ba? May binanggit ba siya na particular group of people? Wala. Yung kasama na Jesus that was crucified on the cross, there were two thieves, no? Yung isa na kasama ni Jesus Christ sa heaven. Anong religion nun? Wala, di ba? Ano lang sinabi ng tao na yon? Gusto kong sumama sa'yo kung saan ka pupunta. Ang sabi ni Jesus Christ, today you will be with me in paradise. Isasama. Yun lang ang sinabi ng thief na nagtitiwala siya kay Jesus. Wala siyang religion. Kasama na agad siya ni Jesus Christ. Wala siyang religion. Hindi siya nabaptize. Pero may faith siya kay Jesus. Yun lang ang meron siya. Pero malaki ang bearing nun yung pagtitiwala natin kay Jesus. Kasama na agad siya sa heaven. Verse 7, consecrate yourselves therefore, be holy, for I am the Lord your God. And you shall keep my statutes and perform them. Gagawin ninyo, hindi lang sa salita, hindi lang nakasulat sa Bible, kundi gagawin ninyo, hindi lang nababasahin. Gagawin ninyo. Perform them. Kasi pag ginagawa natin, mapapractice natin yon, at pag na-practice natin, na nagiging way of life na natin. Pagmamahal sa kapwa tao, i-practice natin yon para magiging natural na sa atin na magmahal ng kapwa tao. Magiging innate na sa atin. Hindi na mawawala yan, magiging personalidad na natin yun, naka-ingrain na sa atin. I am the Lord who sanctifies you. Sabi ni Almighty Father. Napakabait ng tatay natin. Siya ang pumipilit sa atin na gumawa kayo ng tama para makuha nyo ang inyong treasure. Meron bang ganito na kumpanya dito sa Pilipinas? Sige, gawin nyo to para tumaas ang sweldo ninyo. Ibibigay ko sa inyo lahat-lahat. Meron, wala, di ba? Swapang ang mga tao dito sa mundo. Pero si Almighty Father, ibinigay niya ang lahat at bibigay pa niya. Marami pa siyang ibibigay. Sundin lang siya. Verse 9, for everyone who curses his father or his mother shall surely be put to death. Minumura mo, magulang mo. He has cursed his father, his mother. His blood shall be upon him. Murahin mo yung magulang mo, mga tao. Lagot ka kay Almighty Father. Nagbibigay si Almighty Father ng justice. Inuulit ko. The man who commits adultery with another man's wife, he who commits adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Papatayin. Ito yung law nung the woman who was caught in the very act of adultery, nung babatuhin siya ng bato. Sabi ni Jesus Christ, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang mag-throw ng stones dun sa babae who was caught in the very act of adultery. Walang bumato sa kanya, di ba? Bakit? Kasi lahat ng tao makasalanan. Lahat tayo. Walang malinis sa atin. Sa Old Covenant, papatayin agad. Pero nung dumating si Jesus Christ, nung pinanganak siya at tinuruan niya tayo sa New Covenant,
na nasa Matthew, Mark, Luke, John, na iba na ang covenant. Hindi na tayo mamamatay. We will have a hope and a future because of Jesus Christ. Sa blood ni Jesus, perfect. No? The man who lies with his father, says the wife, has uncovered his father's nakedness. Both of them shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Tinabihan mo ang iyong stepmother. Inuulit-ulit dito, no? Inulit na to sa Leviticus chapter 18. Inulit-ulit ngayon dito. Binanggit na to sa Leviticus chapter 18. Yung, some of these were mentioned in Leviticus chapter 19 and Leviticus chapter 18 already. And also in the Ten Commandments. If a man lies with his daughter-in-law, both of them shall be surely be put to death. They have committed perversion. Their blood shall be upon them. Kahit hindi sila magkadugo, daughter-in-law niya, hindi pwede. Kasi, related na sila eh. No? Related na sila, near of kin. Kahit hindi sila magkadugo. Kahit nga kaibigan mo eh, no? Hindi mo pwedeng tabihan yung asawa niya. Kahit hindi mo naman kadugo yung kaibigan mo, pero yung kaibigan mo yun, nagkaroon na kayo ng bonding nun eh. Nagkaroon na kayo ng trust nun. Wala ka na bang ibang makita na ibang babae? Nagkaroon ka na ng trust, binebetray mo. It's betrayal. Ayaw ni Almighty Father ng betrayal. Allergic si Almighty Father sa betrayal, sa kadumihan, sa perversion, sa mga bagay na karumal-dumal. Yung pinagtiwalaan ka, tapos aabusuhin mo, no? Yung tiwala na binigay sa'yo, inabuso mo. Ayaw ni Almighty Father ng gano'n. Kahit hindi mo kadugo, kung may pinagkatiwalaan ka. If a man lies with his daughter-in-law, both of them shall be surely be put to death. They have committed perversion, their blood shall be upon them. If a man lies with a male as he lies with a woman, both of them have committed an abomination, they shall surely be put to death, their blood shall be upon them. Inulit-ulit. Yung alphabet gender, lalaki ka, pero umakto ka na babae sa isang relasyon ng sexual relationship, umakto kang isang babae. Tapos ang kapartner mo ay lalaki, kahit lalaki ka, umakto kang babae. Paano nangyari? Perversion is like Sodom and Gomorrah. Lalaki sa lalaki. Kahit pa magtanggal ka ng iyong, ang tawag doon? Sexual reassignment ba tawag doon? Kahit tinanggal mo yun, lalaki ka pa rin, na hindi ka babae. Niloloko mo lang ang sarili mo. Alam mo, sa sarili mo, pinanganakan lalaki. Alam mo, lalaki ka. Gusto mo mabubuhay sa kasinungalingan. Hindi mo matanggap ang sarili mo, pero gusto mo tanggapin ka ng ibang tao. Paano mangyayari yun? Sarili mo hindi mo matanggap. At may mga lalaki naman, mukha silang lalaki, nakakatakot yun. Mas nakakatakot yun. Halimbawa, sa inuman, naglalasing-lasing kayo, tapos akala mo lalaki ang kasama mo. Tapos mamaya-maya, hindi pala siya lalaki. O, lagot ka ngayon. Tatabihan ka niya. Mas nakakatakot kaya yan, no? Yung... Alam niyo na siguro yung ibig ko sabihin. Macho na may bigote pang ganyan, yung pala, lagot ka na. They shall surely be put to death. Their blood shall be upon them.
If a man marries a woman and her mother, it is wickedness. Tinuhog mo mag-ina. Kahit hindi mo kadugo, pero mag-ina, tinabihan mo, wickedness. Ang dumi. Yung anak, tinabihan mo. Yung nanay, halos kaedad mo, gusto mo ring tabihan. Yung anak, kaedad ng anak mo, tinabihan mo. Tapos yung nanay, halos kaedad mo, gusto mong tabihan. That's perversion. Wickedness. They shall be burned with fire, and both he and they, that there may be no wickedness among you. Gagayahin kasi ang kadumihan. Kaya dapat sunugin, patayin ang mga tao. Yun ang ibig sabihin ng Almighty Father. Dapat matigil yun. Para hindi pa marisan. Kaya sinasabi, papatayin. Pero nung dumating si Jesus Christ, meron ng kapatawaran. Nung pinanganak si Jesus, nag-share siya, nag-start na siya ng ministry niya, nag-iba na ang covenant. Mapapatawad na tayo sa mga kasalanan natin because of Jesus Christ, precious blood. Verse 15, if a man mates with an animal in a little unbestiality, he shall surely be put to death, and you shall kill the animal. O, dama yung hayop. Wala namang kinalaman yung hayop. Tinabihan mo yung hayop. Kawawa yung hayop, namatay dahil sa'yo. Tinabihan mo eh. May nabasa ako eh, sa Blue App. Nakita raw niya yung asawa niya tumabi dun sa alaga nilang inahing baka. Nahuli niya yung asawa niya. Tapos yung baka, nakita niya parang yung baka parang umiiyak. Parang may ganun. Parang hindi gusto ng baka. Tapos sabi ng asawa, buti nga baka lang ang kalaban mo. Karibal mo. Pero kahit na it's perversion. Lagi raw nawawala yung asawa niya sa gabi, yung pala sa baka tumatabi. Meron din ako nakita, no, yung katabi naman ay baboy. Dun sa Blue App din. Sa Blue App yun eh. Facebook, ha? Video yun na yung lalaki nakatalikod, yung baboy nakatalikod din, pero yakap-yakap niya yung baboy. Pero wala namang nakitang malaswa, no? Yakap-yakap na niya yung baboy. Tapos nung dumating yung mga tao, bilang tumayo yung baboy. Parang alam ng baboy, you know? Parang may utak yung baboy. Uy, may tao, tatayo ako. Tapos yung lalaki naman, parang nagtaas ng kanyang parang nagtaas ng kanyang shorts. Tapos nagtakbo palayo. Hindi yun AI. Sa Middle East kasi gano'n ang ginagawa nila. Karamihan, ang alam ko ha, sa Middle East, tinatabihan nila yung mga animals. If a woman approaches any animal and mates with it, ito naman babae naman lumapit sa animal. Nakipag-mate yung tao na babae sa animal. They shall surely be put to death. Their blood is upon them. Yung animal, damay din. Wala namang kanalaman yung animal. Yung babae ang lumapit. O damay, papatayin din. Di ba mabasa lang natin, no? Parang nakakasukan na, di ba? Pero nasa Bible to kasi ginagawa nga ng tao. Alam ni Almighty Father, walang naligtas sa paningin ni Almighty Father. Lahat lantad kay Almighty Father. Kita niya yung kadumihan. Kaya niya sinasabi to sa atin para hindi gawin dahil nakakadiri. If a man takes his sister, his father's daughter, or his mother's daughter, mga half brother, half sister, and sees her nakedness, and she sees
his nakedness, it is a wicked thing. Kahit na half brother mo, kalahati lang, or half sister mo. And they shall be cut off in the sight of the people. He has uncovered his sister's nakedness. He shall bear his guilt. Pero alam naman natin, ulitin ko na si Abraham, half-sister niya, si Sarah. Pero wala pang law nun. Kasi nga, ang ginagawa ni Almighty Father, pinapadami niya yung mga tao. Ngayon, nung madami na yung tao, ilan na itong mga tao na galing sa Egypt, nilabas ni Almighty Father sa Egypt, yung mga tao, ang dami na nila. Hindi pa ba sila makakapili ng iba pang mga tao na partner? Na kahit na yung kanilang kadugo na or next of kin nila, pinapatulan nila. Madami ng tao, pwede na silang kumuha ng iba pa. Verse 18, if a man lies with a woman during her sickness and uncovers her nakedness, he has exposed her flaw. Ito yung flow. Ito yung may mga monthly period. Hindi mo pwedeng tabihan kasi nga merong blood. And she has uncovered the flow of her blood. Both of them shall be cut off from their people. Madumi kasi yung blood. At may monthly period ang mga babae, it's because kailangan niyang mag-shed ng blood every month dahil sa kanyang kasalanan. Siya ang unang nagkaroon ng kasalanan at pangalawa si Adan. No? So yung monthly period, ito ay konektado sa kanyang reproductive system or reproductive organ or reproduction system na sinabi ni Almighty Father na mahihirapan na manganak ang babae. So konektado itong monthly period. Verse 19, you shall not uncover the nakedness of your mother's sister, nor your father's sister, yung aunt mo, yung tita mo. For that would uncover his near of kin. Kamag-anak mo yun. They shall bear their guilt. Pag near of kin, kahit na brother, stepsister, blended family, familial yon, kahit hindi mo kadugo, it's abomination. Step nephew, step niece, step uncle, step aunt, no? Brother-in-law, sister-in-law, hipag mo. Kasi kapatid, asawa ng kapatid mo, kahit di mo kadugo, pero kapatid mo, alam mo yung konektado sa pamilya mo. If a man lies with his uncle's wife, hindi niya kadugo, no? Yung uncle niya ang kadugo niya, pero may kapatid yun, may asawa yon. Aunt na niya yun kahit di niya kadugo. He has uncovered his uncle's nakedness. They shall bear their sin, they shall die childless, hindi magkakaanak. Uncle mo, yung asawa ng uncle mo, so aunt mo na yun, kahit pakaedad mo. So nangyayari, no? Nangyari na noon, nangyayari pa rin hanggang ngayon. Verse 21. If a man takes his brother's wife, hipag niya, it is an unclean thing, he has uncovered his brother's nakedness, they shall be childless. Hindi mo kadugo, hipag mo. Next of kin na rin kasi, kamag-anak mo na nga kasi, ba't parang kulit? Kahit hindi mo kadugo, ha? Yung tiwala kasi yun, yung respeto, tinanggal mo yung betrayal yun eh. Verse 22, you shall therefore keep all my statutes and all my judgments and perform them, that the land where I am bringing you to dwell may not vomit you out. Para hindi kayo iluwa ng lupa or ng mundo na to. Minsan kasama mo sa congregation, no, nagkakatinginan kayo, ganon. Kahit may asawa ka na, hindi pwede. Ha? Elder ka pa man din. Sino ba yung elder? Or deacon ka pa man din.
pastor ka pa man din, preacher ka pa man din, minister ka pa man din, ano pa man ang tawag sa'yo, song leader, no? Praise and worship leader ka pa man din. Nakikipag sexual intercourse ka sa hindi mo asawa, kahit hindi mo kamag-anak. No? Hindi ka na napahinga. Pero may mga lalaki naman na maayos ang mukha, maayos din ang ano, kasi respeto. Pero may mga lalaki naman na hindi ka respeto, ba't gano'n? May mga lalaki na parang malalandi sila, kahit lalaki, ano. Na mahilig makipag-flirt. Yun. Yung babae naman, ganun din. Hindi, ba't ganun kayo? Hindi ba kayo makto ng normal? Ginagalit niyo si Almighty Father. O, papatayin kayo ni Almighty Father. You shall not walk in the statutes of the nation which I am casting out before you. Huwag yung gagayahin. Yung kalakaran ng mundo na to, ng kadumihan. For they commit all these things and therefore I abhor them. Kaya galit ako sa kanila dahil gumagawa sila ng kadumihan. Huwag yung gagayahin. Ba't ginagaya ninyo? Iba tayo dahil tayo mga followers tayo ni Jesus Christ, ni Almighty Father. Huwag natin gagayahin yung kalakaran ng mundo na to. We are not of this world. Verse 24, but I have said to you, you shall inherit their land, and I will give it to you to possess, a land flowing with milk and honey. I am the Lord your God, who has separated you from the peoples. Iba kayo. Nakaseparate kayo. Kaya nga sa Book of Revelation, di ba? Come out of her, my people. Sino yung her na yon? Yung mundo na to. Umalis kayo sa mundo na to. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na ginagawa ng mundo na to. Maging iba kayo. Kaya yun ang ibig sabihin ng come out of her, my people. Na nasa Book of Revelation. Dito pa man din sa Leviticus, binanggitan ni Almighty Father na nakaseparate na tayo sa ibang mga tao. Dahil anak niya tayo. So, inulit ulit sa Book of Revelation. Minsan nagtataka ako, di ba Kristiyano yun? Ba't gano'n ang ginawa? Bakit gano'n? Iba ang tingin ko sa Christian, iba. Ba't gano'n ang ginagawa niya? Bakit? Yung mundo pa rin na ito ang sinusunod niya. Bakit? So, hindi tunay na Kristiyano yun. Kunyari-kunyarian lang yun. Nagkukunya-kunyarian lang yun. Kaya nga, by their fruits, you will know them. I am the Lord your God who has separated you from the peoples. Verse 25. You shall therefore distinguish between clean animals and unclean, between unclean birds and clean, and you shall not make yourselves abominable by beast or by bird or by any kind of living thing that creeps on the ground, which I have separated you, or which I have separated from you as unclean. Dapat alam mo yung animals na clean and unclean, no? So yung sa Old Covenant, dito sa Old Testament, yung mga clean, alam natin, yun yung mga ang kinakain nila grains and mga plants. Yun yung mga clean animals. Yung mga unclean, mga carnivores or omnivores. Yung mga clean, yun yung mga herbivores. Pati yung mga birds, mga herbivores yun.
Yung mga kumakain ng mga meat, yun ay unclean, no? At saka yung clean animals na malalaki, dalawa ang kanilang parang stomach, no? Yung gaya ng cow, ng goat, tsaka ng sheep. Yung camel, hindi ganun ang structure ng kanyang stomach. Ang magkakamukha ng stomach, ng structure, yung parang dalawa ang kanyang stomach, no? Yung cow, lamb, and goat or sheep. You shall not make for yourselves abominable by beast or by bird or by any kind of living thing that creeps on the ground, which I have separated from you as unclean. And you shall be holy to me, for I, the Lord, am holy. Dapat holy kayo, kasi holy ako. Sabi ng Almighty Father, kasi we were created in His image and likeness. And I have separated you from the peoples, that you should be mine. Akin kayo. Iba kayo. Ang taas ng tingin sa atin ni Almighty Father, iba kayo, akin kayo. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father, kaya mataas ang tingin ko sa inyo. Akin kayo. Di ba napakagandang pakinggan? You should be mine. Dapat kayo sa akin. Akin kayo. Sabi ni Almighty Father. Verse 27, and the last verse of Leviticus chapter 20. A man or a woman who is a medium or who has familiar spirits shall surely be put to death. Inulit ulit ni Almighty Father yung tungkol sa medium na nakikipag-usap sa mga dead people. Or yung may mga familiar spirits na mga evil spirits or mga bad entities. Papatayin sila dahil gagayahin sila kung hindi sila papatayin. They shall stone them with stones, their blood shall be upon them. Ano yung sabihin ng their blood shall be upon them? Dahil kasalanan nila yon, no? Guilty sila. Their blood shall be upon them. Kaya hindi dapat mag-practice ng pagiging medium or ipagdadasal mo yung mga namatay na or kinakausap mo yung mga namatay na or bibigyan mo ng kandila yung mga taong namatay na, bibigyan mo ng pagkain, bibigyan mo bulaklak. Patay na yon. Gaya ng sabi ni Jesus, let the dead bury their dead. Ha? Kasi nga, wala na doon yung soul and spirit ng tao na yon. It's just a thing. Pag itong katawan na to, pag wala na yung soul and spirit, it's only a thing, hindi na tao. Ang special kay Almighty Father, yung nasa sa loob natin, yung soul natin, tsaka yung spirit, yung special kay Almighty Father, iniingatan niya tayo, kaya gusto niya malinis tayo, inside and out, ipapamuhay natin kung ano, yung sinasabi niya, yung ituturo niya sa atin. At magpasalamat tayo, naging madali na para sa atin makalapit sa tatay natin because of Jesus Christ. So may chance na tayo ngayon, yung mga medium dyan, yung may mga familiar spirits dyan, ile-let go natin yung mga bagay na naghihinder sa atin na makalapit sa tatay natin. And trust in Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang ating example, nung nabuhay siya dito sa mundo, hindi siya nagkasala. Kaisa-isang tao na hindi nagkasala, si Jesus Christ. Sa sobrang dami natin, si Jesus lang yung kaisa-isa na hindi nagkasala. Son of Man, Son of God. Yung mga fallen angels, no, di ba tinabihan nila yung mga women on daughters of men, tinabihan nila. Si Jesus Christ, He is holy. Hindi siya nadumihan.
Kaya mahal na mahal ni Almighty Father, si Jesus Christ. Victorious. Kaya nagse-celebrate si Almighty Father. Masayang masaya si Almighty Father. Ibinigay na niya lahat kay Jesus Christ. Kaya si Almighty Father, hindi na siya nagagalit. Dahil ibinigay na niya lahat kay Jesus Christ. Si Jesus Christ na ngayon ang magja-judge sa mga tao at the last days. Si Jesus Christ is not only our Savior, but also our friend. The King of Kings and the Lord of Lords. Sino ba mang friend ang gusto niya na mag-reign with Him in His kingdom that will never end? Walang ganong klaseng king dito sa mundo. Yung mga king dito sa mundo, gusto nila silang king. Pero si Jesus Christ, anong sabi niya? He wants us to reign with Him. Isinasama niya tayo. Saan ka nakakita ng ganong klaseng king na napakabait gaya ni Almighty Father? At ang blessings and abundance, it's for all eternity. Yung ating inheritance. Forever peaceful. Forever blissful. Forever tayong masaya, joyous with our Father and with Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.